Mapagpalang araw mga kataba. Yan, araw na naman ang pamimili natin ng meat. Kasi sari-saring meat mga kataba, malapit lang sa amin yan. Walking distance lang kasi yung Robinson sa amin. At marami ako nabibiling maayos na meat dyan. Tulad ng manok, beef, basta't lahat ng klase ng meat mga kataba, dyan tayo bumibili. Kasi bukod sa nakakamura ka mga kataba, ang dami mong pwedeng pagpilian, tapos fresh pa yung meat niya. Minsan nga nakaka-timing pa ako ng mga discounted item na pwede nating bilhin. Yan, pinapakita rin nung anak ko yung mga frozen na mga hot dogs, yung mga fries, yung mga iba't ibang klase mga kataba. Hindi naman kami masyadong kumukuha dyan ng mga hot dog or kung ano-ano. Basta't madalas ang binibili ko lang dyan yung mga manok, yan, yung mga isda. Meron, lahat naman kompleto yung mga pwedeng bilhin sa Robinson mga kataba. Marami silang pwedeng pagpilian. Pero ang binabanggit ko, ang madalas ko lang binibili dyan ay yung karne. Kasi bukod sa nakakasave ako dyan mga kataba, ang daming pwedeng pagpilian. Tapos may mga araw pa na talagang suswertihin ka na ang dami-daming manok na affordable lang. Ang ganda ng manok nila mga kataba. Para na naman ako nga lagi kong sinasabi na dito kayo mamili. Minsan sinasabi ko rin yun mga kataba sa mga kakilala ko na o bumili kayo ng ganito dito sa ganito. Pinifeed ko sa kanila kasi siyempre 'di ba mga kataba, pag nagbabudget ka, yung mga nanay, yung mga kakilala mo, sasabihin mo sa kanila na nakabili ako ng ganito, doon kayo bumili kasi alam naman natin yung pagbabudget mga kataba, kailangan natin yun sa pang-araw-araw. Tapos yung mga tinapay, yan kailangan din natin yan. Pero yung mga tinapay kasi pinipili ko lang din diyan minsan yung mga binibili natin at kasama na rin yung palaman. Madalas gumagawa naman ako ng palaman. Kaya nga minsan ang nabibili ko na lang dyan, yung New Bake, yung Pinoy Tasty, yung mga ganun mga kataba. Madalang lang tayo bumili talaga ng mga kung anong mga klase ng tinapay. Ang importante naman kasi meron. Tapos yung mga sale nila, yan, maraming mga nakalagay dyan ng sari-sari mga discounted products. Kasi pag yung namimili ka, tinitignan mo rin yung mga buy one, take one, gaano pa katagal yung pagkain. Ganun naman tayo pag namimili, bago tayo kumuha ng mga discounted products. Kasi normally, ang nangyayari sa mga discounted products, mga kataba, yung span ng pagkain, kung magtatagal ba, okay lang kung madalas mo nang mauubos agad mga kataba. Pwede kang kumuha ng mga madalas na madali lang maubos para naman hindi nasasayang. Lalo na hindi naman bumababa yung bilihin mga kataba, lalo pang tumataas. Yan, mapapansin nyo mga kataba, meron tayong mga puro karne lang na nasa cart. Kasi yan nga yung binabanggit ko na puro karne talaga yung binibili ko dyan. Tapos nakakatulong din yung card mga kataba, kasi pag nag-accumulate yung points mo, may kukonvert mo na yan sa pwede mong kunin tulad ng mga pangunahing pangangailangan, mga toyo, suka, hanggang kung magkano yung pwedeng i-less mga kataba, magagamit mo yung card. Yan, ang bilis ng pangyayari. Nandiyan naman agad kami sa RCS, no? Dahil nga malapit na yung pasukan mga kataba, alam niyo naman tayo mga Pilipino, no? Lagi tayong sa rush hour. Ang daming namimili mga kataba. Kasama na yung anak ko dyan. Kasi nga, sinabay na namin yung mga pangailangan niya sa school. Hindi naman marami yung bibili niya kasi alam naman na niya yung mga dapat niyang bilhin. Sabi ko na, huwag ka munang kumuha ng kung ano-ano. Pag yung nagbigay na lang ng go signal na, o bili kayo ng ganito, kailangan natin ng ganito. Kasi minsan nasasayang mga kataba, ang daming sayang, hindi nagagamit. Niyan, dati hindi ako pumupunta dyan sa may diaper section, pumupunta na rin si Mama Taba, yung nakaupo mga kataba. Nagkakanda pilipit na naman yung bilbil ko dyan, nagkakanda hirap-hirap na naman ako sa pag-upo. Kasi namimili ako ng mura mga kataba, tsaka yung mga discount, yung mga may plus, yung mga may free. Ganyan yung ginagawa ni Mama Taba, kaya ang tagal kong nakaupo. Ayan mga kataba, diba mga kataba, ganyan yung ginagawa ko dyan. Sabi nung anak ko, ma, hindi ka pa tapos. O, yan pa lang yung nakuha ko, diaper pa lang. Sabi ko nga, sinasama ko na sa budget yung pagbili ng diaper kasi kailangan mga kataba. Lalo na yung pagbili ng mga ganyan, mga dishwashing liquid, yun, isa yan sa mga magastos mga kataba. Tapos kailangan natin yung mga panglinis, hindi ka naman pwedeng hindi bumili. O yan, nag-iba naman tayo ng section. Yun naman gatas ng apo ko. Sabi ko nga mga kataba, bibigyan natin ng konting budget yung apo natin kasi kailangan din naman natin na alalayan yung anak natin. Hindi ko naman sinasabi na lalong hindi natin sila tinutulungan na para magsarili or what. Ang kasi pag nanay ka mga kataba, hindi mo rin sila matitiis. Gagawin mo rin yung makakaya mo kahit na minsan short pa sa budget. Ibibili mo pa rin sila. Nung ganyan yung ginagawa natin, tapos naalala ko na naman yung pagtitinda ng itlog. Kasi dati nagtitinda kami ng itlog mga kataba, na hinto lang kasi may mga bagay na kailangan nating ihinto. Pero ang ganda rin ng outcome ng itlog namin dati mga kataba. Nagkaroon lang ng hindi nating inaasahan.
So yan, pinapakita ko naman yung mga nabili ni Mama Taba. Mga konti-konting grocery yan. Mga kailangan sa bahay, mga sabon, mga, yun o, mapapansin yung mga nakasashay lang, mga konti-konti lang, basket lang. Sabi ko naman, pag yung mga meron na tayong talagang tamang budget, ba't hindi mo damputin ng damputin? Sige, go nang go. Kunin mo yung mga gusto mo. Yun, mapapansin nyo, kaya tinitignan ko yung mga nakabundle-bundle na yan. Kasi ang daming namimili mga kataba na pang tindahan, pang grocery. Kasi ang laki nga naman ng mababudget nila. Ang laki ng masisave nila. O, mga bultuhan yung binibili nila. Samantalang si Mama Taba, ganyan lang yung binibili natin. Tapos ilalabas ko naman dyan yung mga tig-20 ko, tig-50 ko mga kataba. Kasi nga galing yan sa boundary boundary ng jeep namin. Kaya binibilang ko. Sinasaway ko pa yung anak ko na ilayo mo muna yung mga hindi pa talaga kailangan tulad ng chichirya kasi pinakuha ko yung anak ko. Unahin natin munang ipapunch yung mga kailangan kasi baka mag-short tayo. Ganun yung pagbabudget mga kataba. Matatawa ka na lang, ipailing-iling. Tapos yung mga nasa cashier, mga kataba, tumatawa din eh. Kasi siguro nakaka-relate din sila bilang mga nanay na rin eh. Kaya nga sabi niya talagang ganun po ma'am. Alam nila eh, na maraming, hindi lang ako nag-iisa mga kataba, na yung nararanasan ko, nararanasan din nila. Kasi mas marami namang average na pamumuhay eh. Kaya alam nila yung salitang pagbabudget. O di ba mga kataba, yan lang yung pinamili ni Mama Taba tapos sinasabi ko dun sa naglalagay na doblehin po yung plastic kasi nga minsan bumibigay. Kaya tinitignan ko eh. Para hindi rin mahirapan yung anak ko sa pagbubuhat. Kasi nakabike lang yung anak ko mga kataba. Magmula dyan sa RCS hanggang sa amin. Kaya lagi kong binibili na tinitignan yung pagpapak ng bagger. Kasi nga, minsan hindi maganda yung pagkakapak. Minsan siguro sa pagmamadali nila sa dami ng bumibili. Ganyan yung nangyayari. Ayan. Umupo naman kami dun sa may gilid ng escalator. Nang hinain muna kami. Kasi walang upuan eh. Sabi ko nakain muna tayo kahit na kung ano lang na pang merienda. Sabi ko nga dyan, pang mahirap na pagkain yung kinakain namin. Pero busog na kami dyan mga kataba. Kung ano lang yung kaya ng budget namin mga kataba, yun yung pinagsasaluhan namin at masaya naman kami.